I am with you always. Ako po si Father Eric Arada mula sa Arsidiocese ng Lipa at kurapara ko sa parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at palagana sa salita ni Diyos. Ngayon pinagdiruan natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang mga alagad ni Jesus ay madaming beses nilang nakita at nakausap si Jesus. Tunay na siya ay muling nabuhay, kaya pinagandaan sila sa kanyang pag-alis, ang pagbalik niya sa langit. Akala nila na wala na si Jesus noon, namatay siya. Ngayon, hindi nila maisip ang katotohanan na hindi nila kasama si Jesus uli. Si Jesus ay iiwanan muli sila, pero hindi sila iiwanan nag-iisa. Sa totoo lang, hindi niya iiwan o alis siyang pagkus makakasama niya tayo sa mas personal at mas malapit na paraan magpakailanman. Noong nakaraang linggo sinabi ni Jesus, ipapadala niya ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu, si Jesus ay makakasama niya sila at tayo magpakailanman. Maganda at lagi natin isa-isip ang salita ni Jesus. Lagi akong kasama mo. I am with you always. Nangako si Jesus na manatili siya lagi sa atin kahit hindi makalupang Jesus o pisikal na makalalakad sa atin. Sabi ng isang santo, si San Bernard ng Clairvaux, meron tayong tatlong pagdating ni Jesus. Una, ay nung siya ay isilang sa mundo natin. Ang pangalawa, sa katapusan ng mundo na kung saan tayo hahatulan. Ang tatlo, ay nasa piling natin sa bawat puso nating araw-araw. Ang pag-aakyat ni Jesus, ang ikatlong pagdating niya. Si Kristo'y lagi nananasa sa atin paghanap ng lumago sa pag-ibig. Nagpahayag ng bagong realidad sa katauhan natin ay pinuno ng Diyos at ang Diyos ay nakakatuparan sa atin. Sinabi ni Jesus, lagi niyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon at madalas natin makakasama si Jesus ay nasa banal na misa. Dito ang tunay na presensya ni Jesus sa pagbibigay sa atin na regalo, ang kanyang katawan na dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Nararamdaman natin siya sa ating tahanan, sa trabaho, sa school, kung saan tayo napunta. Hindi man natin siya nakikita, pero sumasampalataya tayo. Siya'y kapiling natin lagi. Pangalawa, bago iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad, pinasa niya at tinagubilin niya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang misyon na ipahayag ang mabuting balita at pagtatag ng kaharian ng Diyos. Ito ang mga ordinaryong grupo ng lalaki at babae ang pinili ni Jesus na maging tagapagpahayag at saksi na kanyang muling pagkabuhay. Mula sa kanilang salita at gawa, malalaman ng mundo si Jesus ay buhay at ang kanyang presensya. Maaaring natapos ang makalupang buhay ni Jesus, ang kanyang misyon at ministeryo ay nagsimula na. Nasa atin na ang responsibilidad. Ang mga unang kaibigan tagasunod ni Jesus ay ang ating mga ninuno at tayo ang tapagmana ng misyon. Bawat isa sa atin ay kailangan ipagpatuloy ang ministeryo ni Jesus. Let us pray. Lord Jesus, we rejoice today in your ascension to the Father's right hand. Thank you, Lord, for offering us a share in your heavenly life. By your Spirit, help us to lay hold of our inheritance in you, the hope and glory and the power that are the right of every child of God. Amen.